25. Sige, atong tunganan. Acts 16:19 to 25. Ready? All together, basa. So that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace and the rulers and brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city and teach being Romans. And the multitude rose up together against them, and magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. And when they had laid many stripes on them, they, charging the jailer to keep them safely, who, having such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast into the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed, and the prisoners heard them. May God bless. Di lang taman, verse 25. May God bless His holy word. Let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa kahigayunan, nga magkapaminaw na usab sa imong mga pulong. Thank you, Lord, throughout the week, from Monday, nga nakaabot kami aning adlaw. Taliwala sa mga kakapoy, daghang mga trabaho, adunay mga kaluyahon, adunay mga problema, o Dios, apan salamat Ginoo nga nakaabot mi ani nga adlaw aron nga madasig na usab pinagi sa imong mga pulong. Gamin tayo mga alagad sa pagsaysay sa imong pulong. O ako nagapray, Lord, nga imong pulong mahimo kining encouragement sa mata ko sa Kristiyanon. Among pangayoon, kanimo ang kaalam sa pagtuon sa pulong ngayong gabi. Pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Na dinhi, makita nato sa Acts chapter 16. Yata nagsugod og basa sa verse 19. Ang storya ni mahitungod ni kang Paul ug Silas. O kini sila si Paul ug Silas, nagawali sila sa pulong sa Dios. Ug samtang sila nagwali sa syudad, nagay mga samukan. Kaya ta magwali ta, nagay magsamok-samok. That's verse 16. It came to pass as he went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, and brought her master much gain by soothsaying. Nakakwarta ang iyang agalon, ang master sa babae, nakapanapi gid siya tungod sa pagpanag-an. Kanang himalad ba? Tanaw na ito imong palad di? Nya pagtanaw sa imong palad, ang imong palad nag-ingon nga, amot na sa pagtanaw aning palad, kay akong tanaw murag detoon man gyud ko palad. Amot lang kayo ha. Basta kitanaw na ako sa akong palad, dato gyud. Dehag yuta, tanaw kay inyo akong kuko. Itom kay kuko ko murag yutaan gyud ko. Kung nay manghimalad sa ako makita na gyud yutaan gyud ka sir. Kaya ang imo palang kuko, daghan kay yuta o may pangud yuta dai. So nay babae dinhi nga nagapanghimalad niya sa iyang trabaho. Nadato ang iyang master. Sa verse 17, the same followed Paul and Silas. Sa panimbayhana nga, gusto po siguro niya himalaran si Paul o si Silas. Iyan gisunod-sunod. Unya, pagsunod niya kang Paul o Silas, and us, the same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the Most High God. Amay kayo sa mamalad. Ingon pa, natagalan kanya, ingon pa niya, kining mga tawhana, alagad kini sa pinaka taas nga Dios. Servants, mga sulugon sa Most High God, which show unto us the way of salvation. Pagkanindot sa iyang paghimalad, no? Kining mga tawhana, iya kini sa pinakagamhanan nga Dios. O kining mga tawhana, gapadayag kanato sa dalan ngadto sa kaluwasan.
Tama ba yung paghimalad? Tama gid kayo, natag-anan gid niya, may gisa manag-an. Sa verse 18, gikapoy si Paul. And this did she many days. O di rin ni usa ka adlaw. The Bible says many days she did it over and over. Si siya sunod ni Paul ug Silas. Unya moingon sa kini mga tawana, servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Pero gikapoy si Paul, verse 18, and this did she many days, but Paul, being grieved, samuka na si Paul ba, nasubo na siya, turned and said to the Spirit, I command thee, in the name of Jesus Christ, to come out of her. And he came out the same hour. Gi-rebuke ni Paul ang daotang espiritu nga nasa babae nga sige panghimalad. Giingnan niya, ako kang gisugo sa ngalan ni Jesus Kristo, gawas gikan niya. Ug ang daotang espiritu sa sasamang oras migawas gikan sa babae. And when her master saw that the hope of the gains was gone, nakita sa agalon sa babae nga, uy, di naman siya kapanagaan, di na ko kwarta ni. Wa na ko'y paglaom ani. Pero din sukuan niya. They caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. Gidakop niya si Paul o si Silas. Gidala niya dito sa marketplace ug ngadto sa mga tigdumala. And brought them to the magistrates. Gidala nila silang mga panggamhanan nga nagaingon, kining mga tawana, mga Hudiyo, do exceedingly trouble our city. Kasamok-samok ni sila sa atong syudad. And teach customs which are not lawful for us to receive. Nagtudlo ni sila og mga kostumbre nga dili angay atong pagadawaton kay mga Roma man ta. Neither to observe being Romans. Ita mo sunod ani ilang gitudlo. Kay Hudiyo man na sila nya kita mga Roma. By the way, ang gitudlo ni Paul ug ni Silas pulong sa Dios. Verse 22, and the multitudes rose up together against them. Agoy. Ang panon, nanindog batok nila, and the magistrates rent off their clothes. Agoy. Gipanggisi intaw ng sanina ni Paul ni Silas, suko kay mga panon, and commanded to beat them. Kung maggisi-gisi sila mga sanina, ila pag yung gitabangan o latos. And when they had laid many stripes upon them, kaya daghana, kung saan stripes? Mga labhag, daghana kay mga bunog silang lawas, cast them into the prison, gibutang la sa prison, charging the jailer to keep them safely. Giingnan ang nabantay sa prison nga, bantay ba nagmaayo ha? Ayog tulog-tulog, bantay yun ang dua. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison. Dito na gini sa tuwa pa ni karon, di Bartolina ni sila, dito sila sa inner prison. Sa pinaka-worst. And made their feet fast into the stocks. Ang ilang tiil, butang sa stocks. Ang kanang stocks, kahoy na siya nga naibangag. Nga, ipadlak ka dito sa kahoy. Buti pa sa buti ka pwede makatindog. Kaya dagko man nga kahoy. So, kung naglingkod ka, maglingkod agad ka dito daw, ingon nila, sa history, hantod malata imong sampot. Dito ra ka muihi, dito ra ka magdumi. Kaya naka-stock man ka. Mura ka gibartolina. Verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sing praises unto God, and the prisoners heard them. Nakarang gabi ang uluhan sa mensahe, when trials come. Kung moabot ang mga problema. Kristohanon sa atong kinabuhi nagay problema. Amen? Ug di nato matagaan kanu saan ni moabot. But one thing is sure, nga naay problema. When trials come. Si Paul ug si Silas nagwali sa pulong sa Dios. Gipasanginlan sila nga nagsamok-samok sa syudad.
Di pasanginlan sila nga dautan nga mga tao. Gidakop sila, gilatos sila, gibutang sila sa prisuhan. Prisuhanon kung maabot sa atong kinabuhi nga sama ani. Wa tay gihimo nga dautan, nagwali ta sa pulong sa Dios, dakpon ta unya ibutang tag prisuhan. Grabe na nga trials. Pero unsa man ang atong reaction, unsa man ang atong attitude, unsa man ang atong espiritu pag-abot sa pagsulay. Na-consider ba nimo? Kundakpon ga ko sama ni Paul ug ni Silas. Latoson ko, unya ibutang ko, ibartulina ko dito sa prisuhan. Unsa man ang akong reaksyon, unsa man ang akong attitude when trials come. Na adunay tulo ka butang atong isgutan Kristohanon. Kay lahi-lahi ra batag kinaiya, amen? Nay kinaiya nga putong. Nay kinaiya nga unsay magunitan, bunal layon, wala ko na. Init og ulo. Pero unsa may gitudlo sa Biblia, unsa may pattern nga atong sundon pag-abot sa trials. Grabe ni nga trials ni Paul ug ni Silas, oy. Laliman kag gidakop sila, gibunalan sila ng labhag ilang lawas, gibutang sila sa prisuhan, gibartolina pagid sila didto. Pero tanawon kay nato unsay ilang attitude. Verse 25. Kumana ni sila gilatos, ng labhag na, nagihap na siya to si Paul, ingon siya to siya, say, nagkuha sa akong labhag sa iyo, diri sa kamot, durag, nabali ning sa kabukog nako, di na nako ni malihok pa, oh. Si Silas Rod, siguro mingon siya, ako Paul, grabe Paul, sakit yung kayo, Paul. Akong likod, murag, lata naman siguro mga panit. Ito sa kita, nag-isgot sila sa ilang mga labhag ba. Yung gibalhog pag siya dito sa prisuhan. Pero taliwala sa sakit, ngailang gibati, siguro ngulngol, o ganyan ngulngol pa akong likod, di ko namin nagmasa dito, naghakot ng mga halublak, sakit akong likod. Kato sila unsa kay ilang gibati, samtang naa sila sa prisuhan. Pero kabalo ba mo sa ilang gibuhat, taliwala sa kasakit, sa ilang lawas, mga bunal nga ilang natagamtaman, dali man ka gipanggisi pag yun ilang mga sanina. Kung sa ato ni buhaton, unsa kay attitude nato. Tala magani sa verse number 22. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent of their clothes. Gipanggisi-gisi, wala ni sanina. Purol na lang siguro nagbilin ani. Niubuan sila, gigisi-gisi ilang sanina. Pero kabalo mo sa attitude nila, tama, verse 25, human sila gibunalan, gigisi-gisi ilang sanina, gibutan sila sa prisuhan. Tanawa ang attitude ni Paul ug ni Silas. And at midnight, Paul and Silas, ano silang himo? Paul and Silas prayed. Kristohanon, when trials come, perten sakita sa akong likod, dilatos ko. Wa ako'y sanina, Paul, tugnaw kayo, ako'y sanina. Ingon po si Paul kang Silas, pasensya na, kaya po ko'y sanina, parehas man tag, ipanggisi man na itong sanina. Na-experience sa bagid na ako, perten tugnawa dito sa Miguel. Grabe kang katugnaw. Hindi ka makatulog sa katugnaw. Nakatisin na makala, nga ang katugnaw, pukawon ka, di ka nakatulog, perten kang tugnawa. Na sila sa prisuhan, gibati sa to sa tugnaw, kawa sila sapot. Pero kabalo ko sa naghimo, and that midnight Paul and Silas prayed. Amen? Una nga butang, when trials come sa atong kinabuhi, engage in prayer. Amen? Dapat kung naay kalisod, naay mga kasakit nga atong gibati, naay pagsulay sa Kristohanon, we need to engage in prayer. Pwede yung lisudan ng experience ni Paul ba? Nagwali ka, aron ang tao di madtog impierno. Unya ikaw,
nga naningkamot, naghimo ka sa imong best, nga di sila maadtog impyerno, gipaslak, hinuon ka dito sa impyerno. Mga impyerno, itong presuhan dito. Pwerteng lisuda ilang kahimtang. So instead of complaining, instead of murmuring, instead of kaya bitang mo reklamo ka, Lord, saan naman eh? Pero si Paul o si Silas, ang sa inyong sibilihan sa ilang gibuhat? They pray. Kasanan ko na may pagsulay sa atong kinabuhi, we need to engage in prayer. Amen? Na mga sudden event, sama ni Sir Ralph, kadungog lang ko, karon ba nga ning uli siya kay namatay ang, sa tumam, igsuon? Oh. Mga sudden event, unsa may atong attitude, muingon ba ta, Lord, nganong nahitabo man eh? No, we should engage in prayer. Amen? Dapat mag-ampo ta, Lord, unsa may gusto nimo among buhaton. Ginoo, nganong imo maning gitugot na bakay pakig-istorya nako niini nga mensahe nga nahitabo ni sa akong pamilya, nga nahitabo ni sa akong kinabuhi. We need to engage in prayer. Amen? Prayer is something that would do the impossible. Ang pag-ampo, grabe ni, usa kini ka butang nga mohimo sa imposible. Ang imposible mahitabo kon atong itugyan sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Stories after stories of people who prayed in the Bible. Like Daniel, he prayed and Daniel did the impossible. Nga naman, nag-pray siya 3 times a day. Amen? Ug wa gyud na change ang iyang commitment sa Ginoo. Despite sa kalayo, despite sa leon, awag yun nataranta si Daniel. Sige, tambog ko niyo sa langob sa leon. Ay nyo, kaya kung tambog dito sa langob sa leon, dagan yun ang mga leon kita sa kuwaba. Wag yun nataranta si Daniel. Wag yun na change ang iyang commitment sa prayer. Amen? Natay prayer vigil. Natay prayer warrior. Christians, I encourage you to engage in prayer. Amen? Prayer is very important sa atong kinabuhi. Na ay mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi, and if wasn't for prayer, dili kita maingon ani karon. Ang pag-ampo importante gyud sa kinabuhi sa Kristiyanon. Sama ni Paul ug ni Silas, despite sa ilang kalisod, tingali way tubig, giwaw sila sulod sa prisuhan. Gusto sila mutindog kay kaihiyon. Di sila katindog, kaya na sila sa stock. Instead of complaining, they prayed. Amen? Muna, sa atong kinabuhi, when trials come, engage in prayer. Praying. Importante yun mo engage kita praying or prayer sa atong kinabuhi. Nagi praying or prayer sa atong kinabuhi. Ampo yun ta. Importante yun. Mga estudyante, mga tumong eskwelahan, pray daan. Before mo take ang exam, pray daan. Amen? Kaya ang Ginoo, mugian ninyo, muhatag ninyo wisdom. Second thing, verse 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Notice, sang praises unto God. Una, engage in praying. Ikaduha, engage in praising. Pag naay pagsulay, pag naay kalisod, muhatubang tag problema, way kwarta, lisod, way bugas, we need to engage in praying. And then second, we need to engage in praising. Amen? Daygon nato ang Ginoo. Praise the Lord! Praise the Lord! Let the earth hear His voice. Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people rejoice. Pagkanindot. Ngayon nagkanta man ka. Grabe na ako'y problema nga di na ako masulti. Amen? E di man ta makasulti, ato na lang i-dive sa Diyos. I will praise Him. I will praise Him.
him, praise the Lamb for sinners slain. Mo, awit na ng pagdaig, ay problema. Sama ni Paul o ni Silas, instead of complaining, murmuring, they have all the right to complain. Yet they did not complain. Kabalo kaon silang gihimo? They sang praises unto God. Muna sa atong kinabuhi, kung lisod, na ay problema, na ay pagsulay, we need to engage in praising. Amen? Muna sa atong kinabuhi, dini sa iglesia, ga-encourage ko, panahon sa pag-awit, we need to give our best. Nga atog yung daygon ang Ginoo. Wa pa gani kay pagsulay, wa pa kay problema, di na ka mo daig. Pag mo sa pagsulay, mag-unsa naman lang ka. Mag-unahon na kang hikog. Muna nga, Kristohanon, we need to engage in praising. Daygon gyud nato ang Dios. Ato gyud siyang pasidunggan sa atong tingog. Ato yung ihatag ang pinakamaayo nga ato yung daygon ang atong Ginoo. So sa atong kinabuhi, when trials come, engage in praying, engage in praising. O ikatulo sa verse number 25, tungod kay nag-awit man sila, nag-ampo man sila, nag-awit man sila, unsay sunod ginahitabo? And the prisoners, plural, di lang ni usa, and the prisoners heard them. Tungod sa ilang pag-ampo, tungod sa ilang pagdaig, ang mga pineriso nakadungog nila. Amen? Ikatulo, when trials come, engage in proclaiming. Ano saan ang proclaiming? Atong imantala. Amen? Atong ipahibalo. Atong iproklama. Atong isulti. Nga ang Diyos gamhanan. Nga ang Diyos makapalingkawas nato. Nga ang Diyos bisan adunay problema na siya ug di siya mubiya nato. Amen? Na Diyos proclaim si Paul ug si Silas. Nasa dito na kunahon nato hikog ang uban. Nasiguro dito wanay kanang hopeless na gid ba? Pero sa diyan nakadungog sila sa ampo. Sa diyan nakadungog sila sa awit ni Paul ug ni Silas. Ay, nadasig sila apil. Amen? Ang atong kadasig makatakod ni. Pero ato sad ning balihon, kining atong discouragement makatakod sad ni. Kana bitaw maghunahon na kag hikog. Unya imong ingnon ang imong amigo nga napoy problema. Ingnon kaniya, tara kuyog na lang ta. Pero kung malipayon bitaw ka bisag na kay problema, sikag kanta. Katoy mong amigo mo yung nabuang siguro na akong amigo. Ano sa mga amigo? Ay nag-awit ko kana ko problema. Kadugayan, primero interest na siya, kanang matingala siya ba, pero kadugayan, may interest na siya ba, kuya, ano amigo, kasi na problema, mag-awit. Amen? Amen. Muna nga, dapat mo engage sa proclaiming. Amen? Di lang yung trabaho ni pastor nga mo proclaim sa pulong sa Ginoo. Trabaho ni sa iglesia. Amen? Ang pag-proclaim. Kabalo ba mo nga sa early church, giunsa nila pagtubo? It's because one by one, everyone proclaim the name of the Lord. Amen. Kung ang tanan Kristohanon mag-proclaim sa ngalan sa Ginoo, nakadungog ko usa ka statements sa missionary that the world could be saved in a year time. Kung kita tanan Kristohanon musulti sa pulong sa Ginoo, sa usa ka tuig makadungog tanan. I'm not saying nga tanan maluwas. But I am saying nga makadungog tanan. Amen? Basta kitang tanan musulti sa pulong sa Dios. Musulti sa kaluwasan. So Kristohanon mo ni ang angay nato buhaton. Di ta angay magmukmuk. Di ta angay magsige tayo tog ngita ta og kuan ba? Kana bitong mangita ka og attention sa uban. Mangita ka og kana bitong muuban nimo sa imong kagool. No. Pag-abot sa pagsulay, mo engage kita og praying. Amen? Mo engage ta og praising and then mo engage ta og proclaiming how good
Praise the Lord. Grabing lisura sa akong kinabuhi. Apan wag ko gidiyaan sa Ginoo. Amen. Nagkauna-una na kog hikog. Apan buhi pagyapon ko kay namay Dios. Engage in proclaiming the name of the Lord. Mga students na may classmates, mga workers na may co-workers, ato yung i-proclaim ang ngalan sa atong Ginoo. Amen? Mao ni ang atong buhat ng pag-abot sa problema. Karon katubang ta problema. 15 days na lang ra ba mo dre? Nya pizza unsa to? Taman? Pizza 13 ra mo taman dre. 15 days na. Instead of complaining, mo engage tag praying. Amen? Engage tag praising and proclaiming the name of God. Kita nga mahadlok ilang tang pahawaon. Well, kung pahawaon kita sa Ginoo, wala kita mahimo. Pero kung ipabilin pa ta dinhi nya napay mga kalag maluwas, moingon tong Ginoo ay sa mughawa kay napay silingan ninyo pa maluwas. Amen? Proclaim gid ta. Di ta mag-complain, di ta mag-murmur, di ta magsige og bagutbot. Ato lang yun, iampo, idaig, o iproklama ang ngalan sa atong Ginoo. Let's all stand, closing, mag-awita sa layo nga dapit. Sa layo nga dapit. 159. Sa layo nga dapit. 159. Kasagan ni dapita. Nani diha dapita sa layo. 159. Sa layo nga dapit to the regions beyond. To the regions beyond I must go. Sa layo. Awit tanan. Everybody should engage in praising. Amen? Ato awiton verse 1. Lakaw. Mulakaw yun ako. Bisan sa alayo, pagsugi, lunan sa balita. May linibong awa, pag yun makadungog, kinalansugin. Awe! Sa layo, alayo, nga dapitanon ko, balita, hangtod nga, insayran ang kalwasan sa Diyos at doon kung dapit nga gituno niya bisanog nalisonan kini bisag di ay bihayop sa mga tao ang humaoy sundon ko. Amen. Sa layo nga dapit dadun ko hangtod nga hinsayran ang kalwasan sa Diyos. Verse 3. Pagmata nakaroon sa likwang sana yan mo bago sa kang mga panahon, Panginoon mo ang nawala sa layo nga dapit. Dadun ko balita hangtod nga hinsayran san sa Diyos. Doon apay nangawa, langawa kadungog sa maayong balita sa Diyos. Verse 4, gitadan ako sa pagtudlo nila ngadto sa iyang atilan sa layo. Amen. Praise the Lord. Dadun ko balita hangtod nga hinsayran ang kalwasan sa Diyos. Amen. Sa layo nga dapit, dadun nato ang balita. Amen. Hangin ako, Brother Ace. Dismiss us in prayer, please.
At may amahan sa imong kamayo sa imong kinabuhi, Lord. Yes, Lord. Thank you, O God, for this day, for this night, O God, nga kami tanan, mga Kristohanon, ani, Lord God, nagatigom sa balay tigumanan, nagasimba sa imong espiritu kamaturan, Lord God. Thank you, Lord, we thank you for your word. Salamat, Amahan, sa imong mga pulong, nga mga dunggan karon to encourage us. Lord, kung aduna kami problema, naa ka, Lord God, to encourage us every time, Lord God. If we have a problem, Lord, nagpasalamat mini ni mga pulong, Lord God. I hope nga ma-apply na mo ni Lord God, sulod na mo sa mga unang-unang kasing-kasing, Lord. O Lord, ikaw mga hatag safety and protection sa mga Kristohanon, nga magmaulay silang balay, Lord God. O ikaw mga bless atong mga pulong, Lord God. Kaya wa kami mahimo kung ulay tabang Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Good.